Tinatawag na mga sex toy pati na mga peking gamot ang nasamsam ng mga otoridad nang salakay nila ang ilang tindahan sa Binondo sa lungsod ng Maynila kanina. Si JP Soriano, naka-alerto 24. Napasugod ang mga otoridad sa ilang Chinese drugstore sa isang mall sa Binondo, Maynila. Dito raw kasi nakabili ang kanilang asset ng mga sex toy at peking impotence pills na patagong ibinebenta. Ipinagbabawal sa lungsod ng Maynila ang pagbebenta ng sex toys at ang mga gamot na di otorisado ng Food and Drug Administration. Kinumpiska ang sandamakmak na sex toys. Umalma naman ang nagpakilalang may-ari ng tindahan. Kumuha ka ng karton, Pero nang paliwanagan siya ng otoridad, Bawal. Bawal. Ha? Sunod ayaw mo. Huwag na. agad din naman siyang sumama. Pati ang katiwala na inimbitahan din ng pulisya, napaiyak na lang ng isinama. Kaong-kaong sex toys at mga tabletang kamukha ng isang kilalang tatak na impotence pills ang nakuha. Tinatayang aabot sa 30,000 piso ang halaga nito. Ordinance 7780 na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga pornographic materials. Nagana sa bangketa, sa mall naman yata nagpupuntahan, kaya tuloy-tuloy ang kampanya. Tumagi naman magbigay ng panik ang sinasabi nagtitinda ng sex toys. Pinag-iingat ng Manila City Health ang publiko sa pagbili at paggamit ng mga itinitindang sex toys at peking impotence pills dahil maaaring peligro ito sa kalusugan. JP Soriano, naka-alerto 24. Isang babae ang pinatay sa saksak at sinunog pa sa loob ng isang motel sa lungsod ng Pasig. Agad namang nasa kote ang suspect bago pa man nakalayo sa pinangyarihan ng krimen. Nakatutok si Haji Rieta. Pinagsaksak muna sa dibdib bago sinunog. Ito ang kalunos-lunos sa sinapit ng biktimang nakilalang Sir Jean Fernandez, 20 taong gulang at isang empleyado ng isang hotel sa Cebu sa loob ng kwarto ng isang motel sa Pasig. Ayon sa mga empleyado ng motel, wala naman daw kakaiba sa kilos ng kasama niyang lalaki nang pumasok sila rito. Wala naman kasi kami, pagka may nadidinig kami, inakyat namin, pero wala eh. Pasado alas 2 ng hapon kanina nang lumabas ng kwarto ang sospek na nakilalang si Reynaldo Camarce, 49 taong gulang at taga Quezon City. Doon na napansin ng mga empleyado na may umuusok sa kwartong kanyang pinanggalingan. Agad itong itinimbre ng mga empleyado sa Barangay Tanod. Ito ang sasakyang gagamitin sana ng sospek sa pagtakas. Pero dito pa lang sa labasan, agad na siyang hinarang ng mga barangay officials kaya't hindi na nito nagawa pang tumakas. Ayaw muna natin mag-speculate. Base dyan sa nakita natin, talagang may sugat siya at gustong siguro sunugin niya. Di na nanlaban pa ang sospek at sumama sa pulisya. Tumanggi itong magbigay ng pahayag sa media. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang motibo ng sospek. At kung mapatunayan sa krimen, posibleng humarap ito sa kasong murder. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng PNP Pasig sa mga kaanak ng biktima sa Cebu. Haji Rieta, nakatutok 24 oras. Umiikot sa umano'y dayaan nung eleksyon sa pagkasenador noong taon 2007 ang sinumpaang salaysay ni Lintang Binol. Ang umano'y utos ng nooy Presidente Gloria Macapagal Arroyo na dayain ang eleksyon sa Maguindanao. Ipinaabot daw sa kanya ng nooy gobernador na si Andal Ampatuan Sr. Sinisikap pa ho namin kunin ang panig ni Ampatuan, kaugnay nito nakatutok si Pia Arcangel. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi ni Bedol na mismo si Andal Ampatuan Sr. ang kumausap sa kanya at ipinalamang utos daw ni nooy Pangulong Gloria Arroyo na tiyaking 3 kandidato sa pagkasenador ang makakakuha ng 0 votes, kabilang na si ngayoy Pangulong Noynoy Aquino. Nag-alala nga raw si Bedol sa utos dahil di raw ito kayang gawin sa ilalim ng sistema. Pero sinabihan daw siya ni Ampatuan na hayaan niyang maipatupad ang utos ng Pangulo. Itinanggi ng abogado ni Arroyo ang pahayag na anya'y gawa-gawa lang daw at katang isip para raw sirain ang dating Pangulo. Pero dahil hindi naman si Bedol ang direktang inutusan umano ni Arroyo, nagkukulangan ng COMELEC. Not very strong. Hindi ko sinasabing scot-free, pero not very strong. That the statement, if kung i-collaborate ni Ampatuan, ilalakas yun. Maliwanag naman na ito ay talagang bahagi ng istoryang kanilang pinag-usapan at tinatahi-tahi nila ito. Sinabi rin ni Bedol sa affidavit na peke ang mga official ballot at election returns na ginamit sa 2007 elections sa Maguindanao. Pero ninakaw daw sa kanyang opisina noong May 2007 ang lahat ng mga election documents. Hinanap ni Nooy COMELEC Chair Benjamin Abalos ang mga natirang kopya ng mga ER pero wala nang naiwan maliban doon sa nakapaskil sa mga bulletin board. Noon pa lang duda na raw si Bedol sa authenticity ng mga ito.
Pero si COMELEC Commissioner Nicodemo Ferrer, ininspeksyon daw ang mga ER at sinabi pa rin tunay ang mga ito. Sa panayam ng GMA News, sinabi ni Ferrer na wala siyang inauthenticate na kahit ano. Si dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos naman, duda raw sa pahayag ni Bedol. We should take him with caution. Pakaingat tayo because we are dealing with somebody who has been in hiding for the last 4 years. He has been a fugitive and he has been accused of infidelity in the custody of documents. Kaya nakawala yung mga dokumento doon sa Maguindanao. Ang DOJ pag-aaralan pa raw kung pwedeng gawing statement na si Bedol. Interesado rin daw ang DOJ na malaman kung bakit ngayon lumitaw si Bedol. Nandun ba sa kanya yung mga dokumento na yan? Ano pa ba ang mga alam niya dun sa dayaan noong 2007 and even sa 2004? 4 na taong nagtago si Bedol at sabi ng DALG, sa kanila sumuko si Bedol at nasa kustodiya na nila noong Biyernes pa lang. Sabi ng DOJ, kasama sa investigasyon nila ang mga taong nagkanlong kay Bedol. Yung the objective, the motive of those, the media personalities who were able to access Bedol, ano ba yung pinakamotibo nila? Is it to really just extract information or is it to protect him, to provide a shield from the law? Ang pwede yung sabihin na kinadel namin siya kung itinago po namin siya kahit i-aresto na siya. In fact, we facilitated his surrender. Ayon sa DALG, bukod kay Bedol, may iba pa raw na maaring magbigay impormasyon tungkol sa umano'y dayaan noong 2004 at 2007 elections. At kung lalapitan sila, handa raw silang magbigay kustodiya o proteksyon. PR Kanghel, nakatutok, 24 oras. Susunod, masaya sana ang salo-salo ng pamilya na yan sa India. Ayan, nauwi sa trahedya. Mga batang lulong umano sa solvent, pinagdadampot ng DSWD. Retiradong player ng NBA na si Shaquille O'Neal, kinasuhan dahil umano sa tangkang pangingidnap. Tututukan natin yan at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras.